Alam mo bang Maharlika ang totoong pangalan ng ating bansa? Bago pa man dumating si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko at rebulto ng Santo Niño. Noong unang panahon ng ating bansa ay walang relihiyon. Ang ating bansa ay malaya at mapayapa. Ang ating bansa ay ang siyang Upper Island sa silangan. Ang ating bansa ay naging kilala at tanyag noong unang panahon na naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. Maraming mga taga-iba't ibang bansa ang pumupunta noon sa atin para makipagpalit-kalakal. At ang tawag noon sa pakikipagpalit-kalakal ay barter. Honestly, ang relihiyong Islam ay dinala ng mga taga-ibang nasyon na mangangalakal dahil sila ay may mga kasamang misyonero ng kanilang relihiyong Islam na tinanggap naman ng ating mga ninuno kung kaya nagkaroon ng relihiyong Islam sa ating bansa. Sa paglipas ng mahabang panahon, napadpad itong si Ferdinand Magellan, na isang Portuguese na isang utusan ng hari ng Espanya. Itong si Ferdinand Magellan ang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko at ng rebulto ng Santo Niño. Sinabi ni Kristo, "Mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng aking pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa." Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng rebulto na inukit sa kahoy o sa bato na siyang inyong sasambahin sa inyong lupain. Ako lang ang inyong Diyos. Honestly, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol sapagkat nalinlang tayo ng mga bulaang propeta ng relihiyon ng Romano-Katoliko. Kung kaya ang dating malaya at mapayapang bansa ay namuhay sa kahirapan at kadiliman. Dahil inalipin tayo ng mga Espanyol at ang pangalang Maharlika ay ibinaon sa limot ng mga Espanyol dahil pinalitan nila ng pangalang Pilipinas na sinunod nila sa hudas na hari na si Philip II na siyang hari ng Espanya. Kung kaya ang pangalang Maharlika ay hindi na naalala at nalimutan na ng mahabang panahon. Pero sa paglipas ng panahon, ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo ay tinawag niya ako para ipahayag ko yung katotohanan. Dahil ang Espiritu Santo na nasa aking katawan ang siyang amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Tinawag ako ng Espiritu Santo para ipahayag ko ang katotohanan na ang mga Romano-Katoliko na pumunta sa atin, yung mga misyonero nila, ay mga kampo ng kadiliman na sumikil sa kalayaan at kapayapaan sa ating bansa kung kaya tayo namuhay sa kahirapan at kadiliman. Honestly, ang labanan dito sa mundo nating ginagalawan ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga kampo ng kadiliman na silang naghahasik ng kahirapan. Honestly, ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa ay kulto ng Satanismo at ng Antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Sinasamba nila ang mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At hindi ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo na siyang amang espiritual na siya ring nag-iisang espiritu na nananahan sa katawan nating mga tao. Ang katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual na banal at Diyos na siyang dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Hindi ang mga rebulto, santo-santuhan na dinala ng Espanyol sa ating bansa. Ang mga Espanyol na nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa ay mga ulupong na kampo ng kadiliman kung kaya yung ating bansa ay sinakop nila at ginawa nilang pag-aari. Honestly, ang leaders ng Roman Catholic ay mga magnanakaw, kampo ng kadiliman
at sugo ng demonyong si Satanas para maghasik ng kahirapan sa pamumuhay ng ibang tao. Kung kaya ang ating mga ninuno, ang ating mga bayani ay namuhay sa kahirapan dahil sinakop tayo ng mga bulaang propeta. Ito ang katotohanan. At sinabi nga sa banal na kasulatan, if you know the truth will set you free. Ang katotohanan, tayo ay mga Maharlikano. Ang kahulugan ng salitang Maharlikans ay freeman or freedman. Ang ating bansa, ang totoong pangalan ay Maharlika at ito ang Ophir Island na siyang lupang hinirang ng Diyos, na siyang muling babangon at itataas ng Diyos sapagkat ang katotohanan ay mahahayag at palalayain ng Espiritu Santo ang ating bansa sa mga nanakop sa ating bansa. Lalabas ang katotohanan at ang mga halimaw, yung mga demonyo na nanakop sa ating bansa, ang siyang uusigin ng Espiritu Santo na siyang nag-iisang Diyos na banal at amang espiritual na hindi nakikita ng mata na siyang nagsugo kay Kristo. Maraming salamat sa inyong pakikinig.